Mga sangkay, may malaking panganib di umano na papasok sa ating bansa na once na mapirmahan ito, wala na pong atrasan. Kung ano yan, pag-usapan po natin mga sangkay. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, pindutin nyo na po yung subscribe para lagi po kayong updated. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, this is very interesting mga sangkay na topic kasi nga po, kalat na kalat po ito ngayon sa social media. May papasok kasing malaking kumpanya sa Pilipinas. Ito po ay pinangangambahan, ito pong Pax Silica. Ano mayroon dyan mga sangkay? Actually, akala ko po nung una okay ito kasi syempre, favor po tayo sa foreign direct investment, no? Pero may malaking panganib eh. Kasi may ayaw na ito. Especially sa ibang bansa. Like US, mga sangkay. Kasi nga po, threat po talaga. Ngayon pa, kung ano ang mayroon dito mga sangkay, pakinggan po natin ito. Bakit nga ba sumali ang Pilipinas sa Pax Silica? Kasi may parte ng deal na to na hindi nila sinasabi sa atin. Quick recap, Pax Silica is a US-led initiative building everything behind AI. And last April, sumali tayo. Pero may bagong update which affects every Filipino's wallet. Ayan na. First, the good part. Trillions in investment, tsaka higher paying tech jobs for Filipinos. Ganda. Doon pa lang mga sangkay, sabi ko na nga, uy, okay to. Malaking kumpanya na makakapag-create ng mas maraming trabaho. Pero ito, pakinggan po ninyo mga sangkay. Real enough that Foxconn, ang gumagawa ng iPhone for Apple, is set to be the first tenant. But here's the part na nakatago sa mga documents. Ito na yung nakatago sa mga dokumento di umano. The hub needs at least 1,200 megawatts. Kuryente. Halos doble ng Bataan Nuclear Power Plant. It's Grabe, ganun kalala mga sangkay ang kakailanganin na kuryente. Eh ngayon pa nga lang mga sangkay pa ni brownout, diba? Nag-yellow alert, tapos nagkakaroon ng rotational brownout. Paano na lang kung mayroon yan? so big, naggagawa pa sila ng dedicated gas plant just to run it. At saan kukunin ang kuryenteng yan? Sa Luzon Grid. Ayun na. You see? Ngayon, ano mayroon dyan? Kung saan kulang na nga ang kuryente. So when a giant tech hub competes for our electricity at tubig natin, who ends up paying more? Ikaw, sa Meralco bill mo. And look, just to be clear, I want this to work. I just want to make sure Filipinos actually benefit. Hindi tayo yung nadadamay. But nothing is final. The terms get signed this November. Okay, sa November, pipirmahan daw po yan. So, sana po mga sangkay, no, makita po natin ito na hindi po matuloy. Kasi ito ang dami pong problema dito mga sangkay. Itong Pax Silica, talagang mayroon pa tayong ilalabas na video. After that, wala nang bawian. So share this video because Filipinos deserve to know before this is signed. And follow me for all. Okay. Kapag napirmahan na po yan, wala na pong bawian. So, ang magsasuffer, yung bansa po natin. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin. Si Senator Amy nagsalita na rin po about dyan. Itong tungkol sa paparating sa Pilipinas na mukhang threat daw po ito. Kasi sa una parang parang okay siya. Kasi it will create more jobs, 'di ba? The more na maraming trabaho, makakapagsuporta po 'yan sa mas marami pang mga kababayan po natin. But may problema. Naku, ang daming nagtatanong tungkol dyan sa Pax Silica. Pax nga ba talaga? O pox? As in chicken pox, smallpox, at lahat ng sakit. Okay. Just to be clear, guys, tigilan po muna natin yung bakbakan natin sa usapang politika. Kasi pare-parehas po tayong Pilipino dito. Tayong tatamaan po tayo niyan. Pare-parehas eh. Dilawan ka man, DDS ka man, Marcos loyalist ka man, all of us affected po tayo.
kung sakasakaling may malaking dilobyo na dulot ito sa ating bansa. No? Kaya pakinggan po natin mabuti. Tigilan po muna natin yung debate. No? Yung problema, kapag ka hindi, yan, kasi ganito yan. Kasi porket iba yung political color. Alam niyo naman sa ating bansa, pag umaandar yung pagiging fanatic sa mga politician na yan, talaga nga naman kahit mali na, sige pa rin. Di? Ito mga sangkay, pabor ako sa foreign direct investment. Pero kung ito ay makakatulong sa bansa natin, pero kung ito ay makakasira sa kalikasan, magdudulot pa na mas maraming problema sa ating bansa, yun ang dun, kine-question po natin. Sakit sa ulo. Nung una, ang sabi, North Luzon Corridor, mag-i-invest daw ng bilyon-bilyon yung mga Amerikano. Ganda, diba? Ang ganda. Tuwan-tuwa naman tayo kasi kahit papano magkakaroon ng manufacturing, maraming trabaho, datong para sa Pilipinas. Correct. Abay, nagbago na. Ngayon, Pax Silica o POX nga ba? Dahil, ang sabi nila, napakarami daw na inaasahan ng mga rare earth na kinakailangan sa automotive, sa computer, sa mobile, lahat yun, nangangailangan ng mga rare earth panggawa ng mga magnet at iba pa. Yung rare earth, hawak lahat ng China. Ngayon, nanganganib ang US at wala silang rare earth. Guess what? Ang Pilipinas, ang dami-dami pala nating rare earth. Byproduct ng nickel, ng copper, ng kung ano-ano. Sa madaling sabi, gagamitin po tayo. Ang lupit. Diba? Mga banyaga pupunta dito, makikinabang sa sariling atin. Wow! Malupit. Kaso, ang dumi-dumi pala nun, environmental hazard. Diba? Kakalkalin yung buong bundok. Isa pa, para salain, kinakailangan pala ng tonne-toneladang tubig, galong-galon. Kita mo, ganito katindi mga sangkay yung kukunin na tubig. Mauubos ang pantabangan, ang magat, lahat-lahat, talaga uubusin. Paano na lang yung ating mga magsasaka? Kaya pala maraming may ayaw na ito kahit sa Amerika, mga sangkay. Ngayon, mukhang sa Pilipinas kung matutuloy ito, yari po talaga. Na ngayon pa lang, sabi nga, umuulan na lamang kapag may bagyo. Higit sa lahat, ang laki ng problema kasi uubusin din lahat ng elektrisidad. Unless makaproduce tayo ng bagong kuryente. Saan kaya manggagaling yun? Isipin mo buong Central Luzon kasi doon daw sa New Clark City. Kaya napapaisip ako, Pax Silica ba o POX Silica yan? Okay. So yan pasabog ni Amy. Ngayon, baka sabihin yung politika lang kasi ginagamit sa politika. Eto, isa pong banyaga. Tingnan natin mga sangkay. What is Pax Silica and what does it mean for the Philippines? Pax Silica is one of the biggest tech investments ever planned for the Philippines. It entails a 4,000-acre AI and semiconductor hub in Tarlac. Kita nyo? Maging yung mga banyaga, mga sangkay, diba? Alam nila na yung Pilipinas ang pupuntahan pala neto. Supporters of this deal say it's the Philippines' chance to finally move up the global tech ladder, create thousands of jobs, and use the Philippines' massive mineral wealth to build industries of the future. But not Grabe. everyone agrees. Local farmers say they're being displaced. Scientists have warned that the project could drain the country's nickel and copper Grabe. without providing any real long-term benefits. Oh my goodness. Environmental groups also fear intensified mining in mountains and ancestral domains. Another real concern is that Pax Silica ties the Philippines to US and Israeli military production, causing even further tensions in an already tense region. So is the Pax Silica deal exploitation or opportunity? The truth is, it depends on how it's done. With transparency, environmental protection, and real Filipino ownership, Pax Silica could transform the economy. Without those safeguards, history is at risk of repeating itself. Philippine land, Philippine labor, Philippine minerals, but only the USA gets rich. Grabe. Narinig niyo yun, mga sangkay? Isa pong Amerikano yung nagsasalita. I don't know if he is American or from Europe. Pero, ayun na nga po. Atin, ano sabi niya mga sangkay? Atin ito. Yung mga likas na yaman, atin yan eh. Tapos sila may kinabang. O, ito.
land, Philippine land, Philippine labor, Philippine labor, Philippine minerals, minerals, atin din po. but only the USA gets rich. Ang bangis, mga kababayan. 'Di ba? Pakikinabangan tayo nitong mga mayayamang mga elitista, mga sangkay. Nakakalungkot, no? Sariling atin, tapos pakikinabangan ng iba. Parang sisip-sipin ang Pilipinas eh. Hanggang sa maubos po yung bitamina sa ating lupain. So, yan po yung nakakalungkot, mga sangkay. Sana po, malaman po ito ng mga officials po natin. Kasi marahil, yung mga officials sa ating bansa, hindi po aware na ganun pala kadelikado ito, mga sangkay. No? Mismo mga banyaga nagsasalita na delikado nga daw po ito. So, I pray. Kasi, kahit po yung mga tropa ko, mga sangkay, ito din po yung sinasabi nila na sana hindi matuloy. No, kasi, grabe daw po yung negative impact ngayon sa social media patungkol dyan. Alright? What is your opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube ngayon din. Nag-upload po tayo dito ng mga content patungkol po sa end times or iba pang mga content na magbibigay po sa atin, mag-ignite po sa ating kaluluwa. Alright, so click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po lahat. God bless everyone.